panibagong adventure na naman tayo mga tol. Pupunta na naman tayo sa isang lugar na hindi natin alam. Meron daw park dito eh. Yun. Nandito na sa may pasukan. Sa may Puso Eco Park. Ayan oh, may puso. Good morning po. Yung mga bote ng soft drinks, ginawa nilang parang haligi. May mga puso. Galing. Parang Pasko lang dito. Bawal magtapon ng basura. Galing oh, ayun oh. Ikot tayo sa kabila. Kasi alam ko ito yung park mismo eh. Ayan. Ayan. Ganda ng mga halaman. Mga didiligan ni tatay. Talagang pinapaganda rin talaga nila to. Kasi ito yung bungad. Pwede ba mag-park dito? At yun na nga mga tol. Nandito na tayo sa may arko ng May Puso Park. Gandang umaga po. Ay po yung dakilang hardinero po dito sa May Puso Eco Park. Kayo yung nag-ano nito, nagme-maintain? Opo. Konting explanation tungkol po dito sa Opo. 8 months ago, this was a former dump site ng mga basura. Unti-unti natin dinevelop na as makikita niyo today. Ginawa natin na to na May Puso Eco Park ang pangalan. Na nakabase po doon sa Republic Act 9003 na lahat po na magagaling sa basurahan din na pwedeng mapagtaniman ay gagamitin natin na mapagtaniman. Kagaya po itong nangyari dito sa aesthetic concept of gardening. Ang linagay natin po na planter siya ay puro mga timba, planggana, anything na pwede po mapagtaniman, kaya nagiging successful naman. Kaya pala itong mga yung mga bote na soft drinks, siyang parang haligi. Para may pakita natin na yung mga bagay-bagay na yan ay may mga silbi. Imbes na makarating po doon sa dump site at babayaran pa natin yung transportation niya, yung pwedeng gamitin ay gamitin na lang natin dito sa park or sa mga paligid ng bahay. So nire-recycle po ninyo? Recycle po natin. Reuse, recycle, yung parang ganun. Bago talagang itapon? Bago itapon. Ngayon po yung side na yun po ay yun po yung vegetable area natin. Yung nasa side po na yan? Side na yan, mula diyan sa dulo na yan, hanggang doon po sa banda doon. Kompleto po dyan, yung taninim natin yan, yung mga sangkap ng pinakbet. Okay. Kagaya ng okra, talong, mga ganoon, ampalaya. Mayroon din po doon sa baba noon yung mga boulders na malalaki doon na inaakala natin ay hindi sagabal, ay hindi po sila naging sagabal. Kasi inarrange po natin sila as planters at tinanimin natin ng mga upo. In which nung nakaraan mga buwan, nakapag-ani tayo ng maraming upo dyan at kalabasa. Ngayon itong gitna na ito, dati din po mga gulay ang nakalagay dito. Ito po. Yeah. Ngayon, nag-iba po yung concept natin dahil naging park lot. Puro ornamental plants at sunflower po ang tinatanim. In fact, kung meron na tayo nakatanim na 200 sunflowers niya sa buwan. And then, ang susunod niyan ay celosia. Ito po ay pagagawa natin trellis para sa kalbos ng kamote na magiging kakainin po yung ilalagay natin mga butterflies dyan sa butterfly sanctuary na itinatayo po natin at siguro in 1 month time tapos na yan. Itong side naman ito puro ornamental plants. Yung side naman na yan, yung makikita niyo yung mga puno ng mahogany, yun po yung tinatawag natin na tree hotel. Yan po, linaan po natin yan para sa mga bikers na dumadalaw dito. Pwede po sila pumasok yan at makapagpahinga. Pinatanggal ko ng sandali yung mga upuan dyan kasi nagpapatanim ako ngayon doon. Sa side ng bundok na yan ng mga upo ulit, kalabasa, patola, patani. Para mapakinabangan natin yung mga spaces dyan. Napili natin na pagtataniman ng mga gulay na ganun yun kasi yung mga gulay na yun na hindi po nangangailangan ng masyadong sunlight. Ngayon naman ito pong kikita nyo yung side na yan, yung may mga gulong, yan po ang gagawin natin, papaya orchard. Ang tatayo po dyan ay 250 dwarf papayas ang ilalagay po natin sa side na yan, and at the same time magiging hadlang doon sa soil erosion. Okay, tama. Dito po, yung side na yan, marami kaming mga punla ngayon ng mga iba-ibang klase ng bulaklak. I-develop rin nila ng pagtataniman. By the way, ako nga pala si Mr. Joe Lamadrid, presidente po ng Saranay at Kalikasan. Kami po ang nag-aalaga po dito sa ating park. Lahat po kayo ay invited po dito, pwede kayong mamasyal po dito para makita po ninyo itong ginagawa natin para sa pag-aalaga ng ating kalikasan para sa susunod na henerasyon. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa pagdalaw ninyo dito sa amin, sir. Maraming salamat. At kayo po ay po. welcome lagi. Okay. Thank you po. Sabi nyo sa mga kapitbahay natin, mga friends, Opo. by next month siguro, mas marami na tayong makikita dito. Lalo na pag naka-open na po yung butterfly sanctuary. So yun, maraming salamat kay Tatay Joe
na ating nakapanayam, no? Nabigay siya ng mga info tungkol dito sa lugar na to. Napakagandang layunin ng programa na to. So, check muna natin yung lugar, no? Ikot-ikot tayo sa loob. Ikutin natin yung gubat. Ayan, di ba? Ang sarap dito, ang presko. Meron ditong mga upuan at lamesa. Oh, pwedeng magpahinga. Sabi nga ni tatay, inaayos nila para sa mga namamasyal. Okay dito, nakaka-relax. Oh, huwag lang sana tayo makasalubong ng ahas. Develop na nila tong lugar na to. Dito banda hindi pa masyado. Pero may nakikita akong tao doon na naayos nila yung lupa. Ayos. Mula dito sa taas, na makikita nyo yung gilid. Ayan si kuya yung mga gumagawa. Ayos. Para tayong nasa ano nito. Ang presko, ang lamig dito. Yun, merong salamin. Oo. Diba? Tapos meron siyang lababo. Tingnan natin kung gumagana to. Yun. Wala nga lang tubig pa. Pero syempre lalagyan nila yan. Nakakaaliw dito. Mababa tayo. Tingnan natin yung mga halaman doon. Mga halaman doon ay sari-sari. Parang bahay kubo na nga yung pagkakakwento ni tatay. Kaya makikita natin yung halaman dito. Mga taga dito lang po din sila, yung mga batang ito. Dati silang pasaway, naninira ng halaman, nagbabalibol dyan. Ngayon sila na yung nag-aalaga ng mga tanim at nagtatanim. Mabawasan ng mga basura natin dito. Pamagitan ng mga ganyan. Baga, livelihood namin para sa kanila. Para kahit konti, meron silang pagkakakitaan. Yung mga tinatanim nila at yung mga ginagawa nilang ganyan, binebenta po nila yun, binebenta namin para pagdating po ng December may paghahati-hatian. Sa kanila din po yan, magkakaroon kami ng Christmas party, yun paghahati-hatiin. Eh, saan po kayo nagpa-party dito din? Dito rin po, dyan po sa ano na yan. Oo, tsaka ano po yan, ginawa po namin scholar yan, mga hindi po sila nag-aaral. Ngayon, in-enroll po namin sila. Mami, ano palang pangalan nyo? Nelly Panistante po, sa Saranay po kami. Kami po ni tatay. Marami po kami, nalang dito po kami na-assign ni Mayor Vice. Pero hindi kayo taga rito? Taga-Angono po, pero sila dito po sila nakatira doon sa may dulo. Ah, itong mga bata doon sa may papasok sa may ano dom? Sitio Labahan po ito eh. Oh, yung Sitio Labahan. po yan. Marami ho ba naglalaba dyan? Marami po. Mga taga-Taytay po, mga ibang lugar, diyan po dumadayo na maglaba. O nga naman, libre yung tubig sa bukal eh. May falls tayo dyan, may 3 times a week po nagtitibing tayo sa mga 47 years old na bata dyan po. Maganda naman po pala talaga ang inyong programa. Ay, opo naman. Para sa, kumbaga, hindi lang sa kalikasan, kundi doon para sa mga tao din na Sa mga kabataan din. kabataan din. So maraming salamat Nanay Nelly, no? Thank you din po. Yun, ito yung sinasabi ni Tatay Joe na Butterfly Sanctuary. Yan. So hindi pa tapos. Yan, meron na ditong gate.
Kaya lang wala pang harang. Siguro babalikan natin yan kapag tapos na. Oh, nandito yung trono ni Aquaman. So halos yun na nga, at maraming salamat sa pagsama nyo dito sa akin. Sana nagkaroon kayo ng idea dito sa lugar na to. Dito lang yan sa may Domsa. Papasok ng Domsa Spring. Pero bago pumasok ng Domsa Spring, makikita nyo na tong lugar na to. Talagang ginawa pala nila to para sa mga bumibisita. Kaya lang hindi pa siya tapos, kaya wala pa masyadong mga nakatambay. No? Maraming salamat sa panonood mga tol. See you next vlog, and ingat kayo palagi mga tol. Adios!